Boss Motovlog. Moscato Red Metallic. Designed for adventure seekers. Equipped with 330cc 4-stroke, 4-valve SLHC liquid cooled ESP Plus engine, Honda Road Sync and multifunction controller, 5 gunpowder. Sa wakas, the long wait is over, ika nga nila, pagdating sa mga 300cc class na maxi scooter dito sa Pilipinas na nangunguna ang X-Max dyan mga boss ng Yamaha. Pero ngayon, sa tinaragal-tagal, andito na po ang kanyang rival, ang ADB 350 ng Honda. Isa-isahin natin bakit ka kukuha nito. Pagdating sa mga middleweight class adventure scooter, ito yung kuya ng ADB 150 na meron na tayo dito sa Pilipinas. Meron pang pinaka-kuya to, yung XADB naman. So pag-usapan natin yan sa susunod na video. Ito, pag-usapan natin yung bagong-bagong release ngayon ng Honda na talaga namang napakaganda at matikas. Yung nga lang 350cc hindi pa siya pinapayagan sa expressway, ano? Maliban na lang kung babayaran nila ng Honda para makapasok yung mga sa ano nga sa Bristol nga yung mga 349cc nila nakakapasok ng expressway. Ito, tingin ko pwede rin to no? Mag-uusapan lang yan, no? Kung po may sa bayaran kay Ayala. Kung titingnan mo talaga ito ng harapan, ano, kung makikita mo na actual to, mas malaki talaga ng size pagdating sa kanyang body construction. Mas mataba ito, mas mataba pati upuan. Meron siyang X shape dito sa upuan, ang ganda, oh. 'Di ba? ADB, parang XADB, no? Sa top view makikita mo at sa side view makikita mo talagang ito yung original ng mga adventure scooter. Honda po talaga ang naglabas niyan. LED na po yung mga taillight nito, pati yung kanyang turning lights yan, LED. At makikita nyo kanina, nakita nyo, di ba? Nakashowa po yan ang shock sa likod. Adjustable po yan mga bossing. Talagang ito ang ganda, oh. Ang dami nang gumaya dito sa ADB dahil nga nagustuhan ng mga tao yung ganitong design. Scooter pero pwede mong pang on and off road. Pero hindi naman yung talagang malalalang matatarik na bundok o kaya matataas na mga bato. Hindi po, no? Light off-roading lang. At kung mapapansin mo sa kanyang shock absorber sa harapan, nakaano siya inverted, kumbaga nakabaliktad yung shock niya. Ibig sabihin, mas maganda yung navigation, hindi mas masyadong mabibrate. Meron ding padding yan, o di ba? Sa handle. May handle pad din siya para sa mga syempre, adventure kailangan ganyan talaga. Parang yung XRM, yung mga labas nun, yung mga pang off-road talaga na light off-roads na motor na 125cc. Tapos yung pinagayahan yan, yung sa CRF, di ba? Ito naman, scooter, hindi ka na mangangambyo, hindi ka na hassle. Kumbaga, piga ka lang ng piga ng silinyador dito. Teka, direct, XRM po yung sinasabi ko, hindi po yan. Bago ng FKM yan, mga boss. Opo, direct. Iba yan Opo, bali, ito, susunod natin video, pag-usapan din natin bago ng FKM to. Napakalupit din. Balik tayo sa ADB 350, mga boss. So, ayan, dalawang kulay yung nakita natin dito sa Makina Moto Show. Isang gray at itong kulay pula. Naka-ABS ang harapan at sa likod, ABS din, mga boss. Disc brake parehas. Yun nga lang ito, naka-mags po siya. Ayan, ang kanyang 3D emblem, mahusay, maganda rin. Meron ako nakita sa Bristol, yung na siya. Naka-derayos na siya na 160, parang ADX yata. Ito, yun na maganda. Kung ilalagay dito sa 350, sana derayos na rin, So, syempre, madali naman yan. Upgrade lang para may room for improvement, para naman yung mga after sales, yung mga accessories mabili. At pagdating sa usapang presyo, tinanong ko ilang beses yung mga staff dito, wala pang presyo, mga boss. Kakalabas lang kasi sa market. Syempre sa kasa yan mag-iiba-iba pa yan, depende sa SRP. Pero hindi po lalampas ng 400,000 to approximately. Nasa mga 380,000 to 400,000 pesos yan. So mas maganda mag-ipon ka na ng 400k kung gusto mo tong motor na to, pero hindi ko sinasadya sa iyo na maghulugan ka. Kasi syempre, grabe naman hulugan. Magkano na yung tubo nun, di ba? Mataas yun, mga boss. Saka mahirap paghulugan. Medyo malaki kasi ito Mas maganda dito, may cash kami pambili ka.
diretso ka lang sa tindahan. Sa kalimitan, mabibilin mo to sa mga malalaking tindahan ng Honda. Yan, ayan. Ayos na ayos to. Pantapat sa X-Max ng Yamaha pala. Yamaha yun eh. Direk na nalingat lang ako. Iba na naman pinapakita mo eh. Euro yan eh. Bago ng Euro yan. Yung ADB ng Euro Motors. Susunod na video pa yun nilalabas. Direk. Ano nangyari, Direk? So balik tayo sa ADB 350. Ito po naka-smart key operation na to. Yung kanyang ignition. Hindi mo na kailangan yung mga traditional pa. Pipindot ka na lang dyan mga boss. At isa pa, meron niyang 5 inches TFT meter display. Mayroon din yan tinatawag na Honda Road Sync. Kung saan pwede mo i-connect yung cellphone mo. At pwede ka makakonect sa mga minamahal mo sa buhay. Pwede ka makatanggap ng phone calls. At syempre, pwede ka magpatugtog mga bossing. Pwede mo i-connect yung cellphone mo via Bluetooth connection. Medyo mataas to sa kanyang 795mm seat height. Malapad pa yung upuan. Kaya dito, kung medyo average Filipino height ka, medyo magtatabas ka ng konti ng upuan. At syempre, naka dual channel ABS naman yan. Kaya maganda rin ang preno nito. Naka upside down telescopic fork. Ang kanyang mga gulong naman 120/70 by 15 po sa harapan. Sa likod, mas maliit ng konti, 140/70 by 14. Yun nga lang, maliit yung kanyang diameter pero mas mataba naman siya. So yun, magandang proportion ng size ng mga gulong. 15 inch sa harapan, sa likod naman is 14 inch. Itong ADB 350 na to, matagal na to sa Europe, siguro mga 3 taon na to. So ngayon lang po nagkaroon dito sa atin sa Pilipinas. At syempre, ito yung inaantay natin. Sunod natin itong Goldwing na napakaganda na ito mga bossing. Sunod natin yan. Ang daming ditong nilabas sa Makina Moto Show ng mga bagong motor na aabangan nyo dito sa channel natin. Isa-isahin lang natin gawin. Hanggang sa muli, mga bossing. Keep safe. Ride safe. Toxic 見たことないディープな世界へ狂わせるような甘い蜜はトゲをまとう Five of Fame